Hello mga kagibo. Ayan, good evening. Nandito na kami ngayon sa simbahan. Kaso nga lang, yung anak kong lalaki, wala pa po, hindi pa siya dumating. Ang out po niya ay 7:15. So, 7:30, yun pong start namin. Kaya, palagay ko, tatlo lang kami ngayon ng awit. So, pero, abangan nyo pa rin. Magandang gabi at happy meeting po sa ating lahat. Ayan. Tayo po ba ay masaya sa gabing ito? Yes po. Dahil po sa kabutihan ng ating Panginoon na siya po ang sumasama sa atin sa lahat ng ating para po sa ating opening song. Lahat na ito kayo at awitin po natin yung number 351. It's too sweet to trust in Jesus. It's too sweet to trust in Jesus. Tayo pupunod sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, mapagin sa lahat. Dakila ng pag-ibig, Ama ng sambayan. Ama, andito yung mga anak, ibigay niyo po sa inyo. Tanggapin niyo po ang bawat isa sa amin na sa kabila ng lahat ng aming mga pagkakasala ay patatawarin mo kami. Salamat sa panahon na ikaw ay lagi na nagpaalala sa amin sa oras na kami ay nagkakamali. Salamat sa iyong kabutihan at hindi ko po nagkulang sa amin. At salamat din naman sa iyong mga pagpapala na aming natanggap sa aming mga sarili, sa aming mga kalakasan, sa pang-araw-araw na nagagamit namin sa aming anak buhay. Maraming salamat sa iyong kabutihan naman. At aking po dalangin na ang bawat isa ngayon na makikinig ng pabalita na galing mula sa iyong anak na si Sister Lala ang siyang magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin upang magamit ng nito sa mga taong nakakasalamuha sa amin at sa araw-araw namin na pamumuhay. Maraming salamat sa iyong pagpapala sa bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy New po mga kapatid. Kamusta po tayong lahat? Nakakapagod, no? Karating linggo pa lang. Ramdam na ramdam mo na yung pagod ng buhay. Pero tayo may pagkalamat dahil sa kada araw po, pagising natin sa umaga, tayo humihinga pa. No? Ang hirap siguro magising na
gising pag hindi ka na umiga, gising ka ba? Hindi, no? Parang ang hirap, no? Pero napakabuti ng Panginoon kasi lagi tayong binibigyan ng pagkakataon. Ako po, pag umulat ng mata ko, pasasalamat agad kung binabanggit ko kasi siyempre, paano, di ba? Pag higab mo, salamat po, humihinga pa rin ako ngayong umaga. Di ba? Hindi na natin kailangan maghanap ng miracle eh. Kumbaga, yun ang magising tayo araw-araw na tayo po ay maayos, nasa mabuting kalagayan, na hindi naman tayo, di ba, ganun nahihirapan. Kumbaga, kaya natin yung mga pagsubok. Di ba mga kapatid, isang pagpapala na isang napakalaking miracle na po. So mga kapatid, sa atin pong awitan, tayo ay pinangunahan ni Sister Nalieta at sinundan po ito ng opening prayer mula kay Brother Dimo. Ang inyong lingkod po bilang inyong presider sa gabi ito. At tayo ay makakarinig ng isang mensahe mula kay Sister Lala. Pero bago po yun, tayo po muna ay makakarinig ng isang special song mula sa Bukila family. Yun lang. Bukila. May kayo kasi yun. Sinisip pa eh. Bukila family. Yun po, no? Yung pong si Brother Rimo po naalala ko nung nag-speaker siya. Ang ganda nung sinabi niya eh. Yun daw pagkakataon na bibigay sa iyo. Nung daw binata pa siya, lagi niya pinag-pray na bigyan siya ng pagkakataon na makatungtong sa pulpito. Alam niyo po ba yung katuparan ng panalangin niya na yun? Nangyari kailan lang na meron na po siyang talagang malalaki ng anak. Di ba mga kapatid, no? Kumbaga parang perfect timing yun eh. Great opportunity. Di ba? Brother Rimo, yun lang po. Tayo po yung makinig at tayo po yung matuto mga kapatid. Yun lang po. Maraming salamat. When the time comes, I want you to know me. When the time comes, I wanna be there. When the time comes, I wanna be ready. When Jesus comes to take me home. Give me joy and love to learn right you. We have a friend, bring me all the time, and we can be patient as I was as I pray, growing in your love each day. When the time comes, I want you to know me. When the time
Happy May Week mga kapatid. So ako po yung naatasan ngayon para sa ating May Week. So ang akin po message ay pinalaman sa ang title po nito is Prayer Changes Lives. Ang teksto po ay matatagpuan sa Santiago 5:16. Ang nakalagay sa Santiago 5:16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong mabuhay. Sa kuwan ko nito, ito ay nakalagay na, kaya't ipinahayag ninyo sa isa't isa inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matubig ay makapangyarihan at mag-isa. Yung makukuha. Muna tayo sa panalangin. Lord God, maraming salamat sa iyo dito sa pagkakataon na ako nakapalipid ko sa iyo, Panginoon. Kayo po magmuna sa aking bibig, sa aking mga sasabihin upang kung ano ng aking sasalitain ay maging kalugod sa inyo, Ama. At sana po may matutunan kami at may salubay namin dito sa pang-araw-araw namin, Panginoon. Ito po lahat ay dinadalangin at dinadalangin po sa inyo, sa inyong anak po, pagpalang at sa Jesus. So, dito po, base po sa aking pagkakaunawa po dito, ang nakalagay po dito sa akin po kasi, para sa akin po, yung panalangin po is malaki po talaga yung nagagawa sa atin upang mabago po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, sa akin po, sa personal na experience ko po, marami po pagkakataon na ultimo kahit may sakit po tayo, may sakit yung mga mahal natin sa buhay, minsan yung akala natin is yung doktor sapat na. Pero minsan, dahil sa panalangin, kahit na yung doktor, minsan parang piling mo, wala nang magawa. Pero dahil sa panalangin, minsan itinutulong tayo sa mas nakakaalam pala. Base po rin yun sa naging experience namin mag-asawa kasi si Imo po dati sa kakapanalangin. So matagal na po parang ayaw niya na po magpagamot ng time na yun kasi sabi niya ang dami na nating doktor na napuntahan. Pero hindi po kami, sa akin po bilang asawa, hindi ako tumitigil sa pananalangin kasi baby pa po yung mga anak ko noon. Tapos nakikita ko siya yung mahina na talaga parang nawawala na siya ng pag-asa kaya ayaw niya nang pumunta sa doktor kasi sabi niya ilang doktor na yung napuntahan natin. Nagpunta na tayo ng public hospital, nagpunta na tayo ng sabi ko, hindi. Lung center. Kasi lagi ko ang haba ng pila sa lung center ng mga palangay. Sabi niya, wala na ako, hindi na ito magagamot. So ako bilang asawa, syempre, hindi ka po kailangan mauubusan ng pag-asa. Kung yung partner mo, nauubusan na ng pag-asa. So kailangan mo humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi yung pananalangin natin, malaki po yung tulong doon. Kasi sa part niya, nangihina na siya, pero sa part ko, naghahanap pa ako ng pag-asa. Kasi syempre, mahirap mawala ng asawa sa mga maliliit pa po yung anak ko. Inisip ko, paano yung mga bata, lalaki na walang ama. Siya sumusuko na. Sabi ko, nagtatrabaho naman ako. Sabi ko, sige, hanap lang. Tapos, may pinuntahan ako ng mga private hospital. Ultimong private hospital po, binabalik kami sa DOT. Pero nung time ko na yun, nagpahilot lang po ako ng anak ko. Nung anak ko kasi parang napilayan ko, puso ko yung napipilayan na pinapahilot. Sabi sa akin, makilala ko, sabi niya, ano ba sakit ng asawa mo? Sabi ko, hindi nga po nila madite kasi tapos na po siya maggamutan sa TV. Pero nagtataka po kami, lagi kami pinababalik sa DOT. Pero sinasabi niya po sa DOT, tapos na yung gamutan niya, so hindi na siya pwede maggamutan ulit. So, katagalan, yun po yung naging dahilan kaya ako nakarating ng Mindanao. So, pagbalik po namin dito, galing ng Mindanao, patuloy pa rin ako nananalangin na sa iko, God, ano ba talagang, saan bang hospital, saan ba ako pwede humingi ng tulong para gumaling yung asawa ko? Tsaka yung dinadalangin ko sa kanya na sana gumaling yung asawa ko. May pag-asa pang gumaling.
So eventually, yun nga po, napunta ko sa isang manghihilo, sabi niya, bakit hindi mo subukan sa doktor malapit sa school? Sabi ko, hindi siya hospital, ano lang siya, parang bahay clinic lang siya, bahay yun yung doktor. So matanda na po yung doktor that time, nasa 70 plus na ata siya. So yun po, siya lang yung tumingin mo. Matagal po, bago po siya na kumbinsi sige mo na magpa-check. So nung makapagpa-check po siya, ang sabi sa kanya, iti-testing lang daw po yung gamot kung tatalab sa kanya. Sabi niya kasi marami na rin naman daw siya naging pasyente, i-check niya daw po. So after 1 week, gumanda po yung kondisyon niya, para tinatanggal naman daw ng katawan niya yung gamot. So yun po, hanggang nagtuloy-tuloy na po, for 1 year po, siya yung naging doktor. At salamat sa Panginoon kasi kasama ko pa hanggang ngayon na aking asawa. So yun po. Tapos dito rin po, ito po, ang panalangin ay nagpapabago ng puso. Ayon po sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So ito po yung minsan sa mag-asawa, hindi may iwasan. Yung masyadong sumasama yung loob minsan. Kasi hindi naman po tayo pare-parehas. May mga tao na minsan nakakakwentuhan po, nakakatagal ng napakatagal, minsan inaabot daw ng ilang araw. Pero kung patuloy natin idadalangin yung ating mga problema sa Panginoon, sa pasasaan ba, nagkakaayos din po. So kung tayo, minsan yung mga sama ng loob natin, kahit minsan sa mga magulang natin, yung mga anak natin, nagkakaroon ng sama ng loob sa atin. Pero kumbaga, huwag lang natin tigilang ipadalangin ang bawat isa sa atin. Lalong-lalo na yung mga kabataan natin ngayon na minsan masyado na po na hindi naman sa totally naniligaw, pero mas parang pinagbibilihan nila yung sa labas, yung makamundong buhay. So, kami po bilang mag-asawa sa mga kabataan natin ngayon, minsan sasabihin nila, bakit ganito, bakit ganyan. Pero, syempre, pag nasa bahay natin, nakikita natin kung anong ginagawa ng ating mga anak. Pero pag lumabas sila, andun parati, pinapabako natin sa kanila yung mga panalangin natin na sana, kahit na lumalabas sila sa ating tahanan, is huwag silang maliligaw at patuloy sila gagabayan ng ating Panginoon sa bawat paglakad nila sa mundo nito. At saka, mayroon pa po itong pangalawa. Ito, ang panalangin ay nagdadala ng himala. Ito ay matatagpuan sa Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. So yun nga rin po, kagaya ko yung nasabi ko sa inyo sa naging experience ko kay Gimo, napapanood po siya dito. Kumbaga, huwag tayong mawawalan lagi ng pag-asa. Yung pananalangin is yun na po yung ating kaugnaan, pinaka-komunikasyon natin sa Panginoon upang patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Na kahit anong pagsubok ang pagdaraanan natin sa buhay, hanggat hindi tayo lumalayo sa Panginoon, at patuloy tayo nakikipag-usap sa Kanya, maging sa mga munting problema natin, ito ay patuloy na makakatulong sa atin. Hindi lang sa paglago natin, kundi pati sa patuloy na pagkakaroon ng komunikasyon sa ating Ama upang patuloy tayo lumago sa Kanyang pag-ibig. At ito po yung panghuli, ang panalangin ay nagliligtas ng buhay. Ito ay matatagpuan sa Timoteo 1 Timoteo 2:1-4. Una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pasasalamat patungkol sa lahat ng tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas, nakatungkulan upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala sa katotohanan.
So tayo po bilang mga Kristiyano is patuloy pa rin tayo pinapaalalahanan na patuloy tayong lumakad na nakatingin parati sa Panginoon. Patuloy tayong huwag tayong mawawala ng komunikasyon sa Kanya, lalo-lalo na sa panahon natin ngayon. Maraming nangyayaring kaguluhan, sa kabila ng mga kaguluhan lalo sa bansa natin. Pero, kumbaga yung mga kaguluhan na ito na, sasabi mo nakatala na naman ito na nangyayari, maraming kaguluhan, maraming mga sakuna. Pero kumbaga, sa kabila ng mga ito, ang Panginoon natin hindi nagkukulang upang tayo mahalagaan at patuloy tayong biyayain sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Nagpapasalamat tayo. Kailangan matuto tayo magpasalamat na sa tuwing umaga na tayo magigising. Yun nga sinasabi ko sa mga anak ko. Tuwing umaga nagigising tayo, kailangan natin magpasalamat sa Panginoon kasi pasalamat tayo kasi nagising pa tayo. Sa paggising natin kahit na maraming problema ang kinakaharap natin sa araw-araw, nagpapatunay yun na mahal pa rin tayo ng Panginoon, tayo binibigyan ng panibagong araw, panibagong pag-asa upang patuloy natin baguhin at ipamahagi sa iba kung ano yung pag-ibig na nararanasan natin, na pag-ibig ng Panginoon. Hindi lang sa pamilya natin, maging sa mga kaklase natin, sa mga katrabaho natin, maging sa mga taong nakakasalubungan natin sa araw-araw. Minsan may mga pagsubok sila pinagdaraanan. Minsan, akala mo kung bakit sila na dyan lang nakatambay. Pero pag inalam mo at nakwentuhan mo sila tungkol sa pag-ibig ng Panginoon, kung gaano lakas ang panalangin sa bawat problema kanilang pinagdaraanan. Ito ay makakatulong sa kanila upang mas makilala nila na sa buhay nila ang Panginoon na ating kinikilala. So, sa naano natin sa araw-araw, ang pinaka-nalito is yung panalangin ko is nakakapagpabago ng ating pagkatao at nakapagbibigay sa atin ng pag-asa at tunay nga po na ang panalangin ay patuloy na magbabago ng bawat isa sa atin upang patuloy tayong lumabot sa Panginoon. Yun lamang po at happy meeting po. Amen. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe, Sister Lana. Totoo naman po, no? Naalala niyo po yung istorya ni Jonah, saka istorya ni Paul, yung pagkakaiba nila. Nung sila parehong sumakay sa barko. Ano po nangyari doon nung nagkaroon ng malakas na bagyo? Diba gustong itapon si Jonah? Si Jonah, gusto niya itapon na lang sa dagat kasi nga, nagiging siya Kaya yung parang magiging dahilan kung bakit madadamay yung mga kasama nila sa barko. Unlike mo doon kay Paul, sila naman sama-samang naligtas, di ba? Nakarating sila doon sa isla, naligtas lahat. Ang sabi po doon mga kapatid, ang mensahe po doon is, kung tayo daw po nananalangin, hindi lang po yung tungkol sa ating sarili. Pati po yung mga nakaikot sa atin na tao, nadadamay po doon. Kung tayo po ay gumagawa ng masama, o hindi po tayo pala panalangin, maaari po na yung pagsubok, lalo na sa pamilya. Hindi lang po sa atin yun. At yung pamilya natin, nadadamay po sa pagsubok na yun. Tama po mga kapatid, no? Kaya po patuloy na panalangin, ako nagpapasalamat dahil ngayon po talaga tayo po dumadami po yung bilang natin sa medical prayer. Yun lamang po, at ngayon po ay nalapit po tayo sa ating mga prayer request. Meron na po tayo dito na galing doon sa group chat ng Marikina Bulitin. Patayin po yung number 1 po, ang request po ay healing and strength for Brother Pio Batagas, Elder Romer Nolasco, Brother Anseto Javier, and Brother Charlie Naragdao. Prayer din po para doon po sa ating upcoming Santa Cena, prayer and fasting. At yung pong number 3 ay para po sa ating church renovation phase 3. Dahil medyo tayo po ay kakapusin sa budget. Kaya pagpalalangin po natin na nawa po ay ang makakapatiran, sana po ay magpatuloy sa pagsuporta ng ating mahal na simbahan. Pero po bang mga prayer request mga kapatid? Gusto nyo isama sa panalangin natin?
Ma'am Ada. Ano po yung sa sorry mo? Regarding po ka amin. Oo. Ano yung pag-pray? Si Pastor, mag-pray. Okay, pauwi na po kami. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Ito na po ang aming maihandog sa inyo. Ayan, God bless. Buti na lang nakahabol ang aking anak. Bye bye sa inyo lahat. Sa aking mga viewers. God bless sa inyo dyan.